Como ang salita ng Diyos ay buhay, gumagawa siya. Di ba ganon, Sis Luz? Totoo po. Ang katunayan ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan, nakakagawa nga siya eh. Pag siya nga ang gumawa ng mangangaral, hindi kayang tutulan kung mangangaral kang gago eh, di ba? Amen. Totoo po yun. Pag ang salita ng Diyos ang gumawa ng isang ministro, hindi mo matututulan yung pagka-ministro, nung ministro na ginawa ng salita ng Diyos. Yung kagaya nung liwanag na ginawa ng salita ng Diyos, hindi ba totoo may liwanag naman, Sis Luz? Totoo po, meron pong liwanag. Sabi ng Diyos dun sa dagat, may dagat na, no? Sabi ng Diyos, sibulan ang dagat. Sibulan ng mga buhay na gumagalaw, sabi ng Diyos. Sinibulan ba, Sis Luz? Sinibulan po? Ang lupa. Tapos sa tubig, sabi niya, bukala ng sagana ang tubig ng gumagalaw na kinapal. Bumubukal talaga. Opo. Nagkaroon ng katakot-takot na nilalang na may buhay sa dagat. Gawa ng salita ng Diyos yun na buhay at mabisa hindi ba kapatid na Luz? Totoo po yun. Kaya ang salita ng Diyos talaga buhay. At kanino ba buhay ang salita ng Diyos? Specifically, kanino buhay ang salita ng Diyos? Sino ang tiyak na makakaranas ng salita ng Diyos? Palibhasa ay buhay, mararanasan mo pagka nakakasama mo yung salita ng Diyos, kasi mapapasa iyo yan eh. Kung buhay yan, mararamdaman mo yung kanyang pagiging buhay eh. Basahin natin yung unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Kanino ba ang Diyos ay buhay? At kanino ba ang salita ng Diyos ay buhay? Di sa mga nasa iglesia ng Diyos na buhay. Amen po. Pag nandun ka sa iglesia ng Diyos, na yung Diyos na may-ari nun ay Diyos na buhay, mararamdaman mong buhay talaga ang salita ng Diyos kapatid na Luz. Totoo. Mararamdaman mo may kapangyarihan siya sa iyo Di ba? Opo. Kahit may nakakakita, kahit wala, pinipigilan ka nung salita ng Diyos na gumawa ng masama So, nakapangyayari siya sa iyo, sa iglesia ng Diyos. Alam mo kung paano ang dapat mong ugaliin sa bahay ng Diyos. May nakakakita at wala, alam mo yung ugaling dapat mong gawin. Dapat mong ipamuhay. Dahil ang salita ng Diyos na buhay, mas lalong buhay sa loob ng iglesia ng Diyos na buhay. Maliwanag siya doon, nakapangyayari siya roon. Kaya sa atin, ang nakakapangyari, salita ng Diyos Tinan mo, pag sinabi ng Diyos, babangon akong maaga, tuturuan ko sila. Di ba, tayo naman, para matuto, babangon din tayong maaga. Di ba ganon, Sis Luz? Ganon nga po. Kaya nga kanina, mas maaga kayong bumangon ang Diyos nga, makapangyarihan na sa lahat, bumabangon ng maaga para magturo. Tayo naman, babangon tanghali. Hindi nga tayo matuturuan. Kaya pag bumangon ng ating Diyos na maaga para tayo turuan, pupunta siya, sabi niya, ako man, paroroon. Ikaw ba naman mahuhuli, Sis Luz? Dapat. Kung ang Diyos nga ba, bumabangong maaga para pumaroon mas maaga ka dapat dahil ikaw ang tuturuan. Hindi ba gano'n, Sis Luz? Ganon nga po. Totoo po yan. Kaya ang salita ng Diyos nakakapangyari sa lahat ng sitwasyon. It is the Word of God that prevails over and above every situation that happens or everything that happens on earth and beyond the earth.
Diyan natin napapatunayan na ang salita ng Diyos ay nakapangyayari. Basahin natin si Luz ang 13:19 ng Juan. Mula ngayon ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Ayon. Mula ngayon, sabi ng Panginoong Hesus, sinasalita ko sa inyo bago pa mangyari. Para pag nangyari, magsisampalataya kayo. So, yung pangyayari ang nagpapatunay na yung salita ng Diyos ay salita nga ng Diyos. Yung pangyayari. Kaya nga nangyayari eh. Kaya tinan mo nga, kahit anong pangyayari, nagpapatunay ang salita ng Diyos, buhay si Luz. Kahit anong pangyayari. Paano po yun? Na kahit anong pangyayari? Kahit anong pangyayari, nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay buhay. Bakit? Sabi ng Diyos, lilitaw ang maraming bula ang propeta. Di ba masama yun? Masama po. Meron bang mga bula ang propeta? Meron po. Lumitaw ba o hindi? Lumitaw po. Kaya, alam mo, makakabuti sa atin yun kahit masama yun eh. Paano pong makakabuti sa atin? Bakit? Lalo kang nagtitibay sa salita ng Diyos. Oo nga, kahit ayokong merong kibulon. Katuparan ng salita ng Diyos yun para ako maniwala eh. Di maganda, andyan pala si Kibuloy, andyan si Periol. Sabi kasi ng Biblia eh, merong mga bulaang apostol. Makakita ka ng nagpapanggap na apostol. Tama-tama talaga ang sabi ng Biblia. Yung itsura ni Periol, talagang mukhang bulaang apostol eh. Di ba? Amen po. Mukhang-mukha pa lang ni Periol, bulaang-bulaang apostol na talaga. Yung pagmumukha ni Kibuloy, alam mo na nagpapanggap na siya anak daw anak ng Diyos, Son of God. Sabi ni Kristo, talagang maraming paparito, mga bulaang Kristo, bulaang propeta, bulaang apostol. Kaya yung mga person nila Kibuloy, yung person ni Willie Santiago, yung person ni Periol, yan mga contributory factors for us to believe that really the Word of God is true. The Word of God happens. The Word of God prevails. When God said that there shall arise false prophets and false Christs, the presence now of false Christs, those claiming that they are the Christ, and those that claims that they are prophets of God, like Joseph Smith and so on, proves to us the reality of what the Word of God said many thousands and years before they happened. It was already spoken by by God. It is already the Word of God, and we can see the fulfillment of God, what God have said hundreds of years ago, thousands of years ago. Kaya pag nakikita na natin ang lahat ng pangyayari ngayon, kahit ano pang pangyayari, masama't mabuti pa, salita pa rin ng Diyos ang nangingibaboy. Sabi ng salita ng Diyos, magkakalindol, magkakagutom, magkakaroon ng mga salot, magkakaroon ng mga digma. Sabi ng salita ng Diyos yun eh. Kaya pag nagkakaroon na ng digma, kahit na ba yung digma ay masama, nagpapatunay lang na yung salita ng Diyos totoo. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po. Totoo po yun. Kahit ano pang mangyari, masama man, nagpapatunay lang po dun sa katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. At doon po natin nakikita na buhay talaga yung salita ng Diyos kasi yung mga sinasabi niya, nakikita na natin nangyayari kahit mabuti, kahit masama, nakikita po natin yung realidad noon. At ang nakakamangha, alam ng salita ng Diyos, may tututol sa Kanya. Kaya meron agad siyang depensa eh. Yun Diba? nga po. Opo, yun nga po.
Alam din ang salita ng Diyos, may manunuya sa kanya eh. Asan ang pangako ng kanyang pagparito? Sabi ng mga manunuya. Yun lang ang ibig kong ipunto, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, buhay, mabisa, matalas pa nga. Walang anumang nilalang na hindi mahahayag sa kanyang paningin. Yung palang salita ng Diyos, nakakakita pa. No? Pati puso, nakikita nun eh. Sis Lucy. Opo, totoo po yun. Yung pinaliwanag ni kapatid na Daniel kanina. Kahit na ano ibihis mo, hayag ka sa paningin ng salita ng Diyos, hubad ka. Kahit takpan mo parang kahit anong pantakip yung pagkatao mo, hubad ka sa harapan ng salita ng Diyos. Biro mo, kilala niya tayo. Doon nga ako naniwala sa Biblia, Sis Lucy. Pati iniisip mo, alam niya eh. Totoo po. Kahit po... Tinan mo, sabi doon sa Juan 12:6, bakit hindi ibinigay yan sa dukha? Ba't hindi na lang pinagbilian para ibigay sa dukha? O, sabi nung salita ng Diyos, sinabi niya ito hindi dahil sa ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi dahil siya magnanakaw, at yamang nasa kanya ang supot, kinukuha niya ang inilalagay doon. Kunyari, nagmamalasakit sa tuka ang bugok. Ha? Yung pala naman eh, ang gusto makinabang. Yan si Willie Santiago yan eh. Di ba? Nakakuha mo ba yung punto ron, Sis Luz? Opo, kunwari, ipinagmamalasakit niya yung kanyang mga tinangay. Yun pala, ang gusto lang niya, makinabang sa kanila. Dahil meron pala siyang intensyon na magtayo ng sarili niyang iglesia at kailangan niya ng financer. Ganun po pala yun. Kaya masasabi natin, mga kapatid, no, totoo talaga yung salita ng Diyos, buhay. Nangyayari siya eh. Kaya alam niya may tututol, alam niya may manghihimagsik, alam niya may manunuya sa salita ng Diyos. Alam ng salita ng Diyos, may manunuya sa Kanya. Alam ng salita ng Diyos, lahat ng mangyayari sa hinaharap, alam na ng salita ng Diyos eh. Sino ngayon tayo, mga kapatid? Para hindi tayo maniwala sa salita ng Diyos. Dapat, pag salita ng Diyos, matanggap natin. Unless na matanggap natin yan, kawawa tayo. Kapahamakan ng hinaharap natin eh. Basahin natin ang 12:48 ng Juan, kapatid na Luz. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Kita mo, ang ipanghahatol ng Diyos, ang hahatol, salita ng Diyos din eh. Yung mismong salitang itinakwil mo, yun ang hahatol sa'yo. Alam mo ba kahulugan nun, Sis Luz? Ano po yun? Halimbawa, ikaw, babae ka, no? Di ba babae ka, Sis Luz? Opo. Sabi ng Diyos, ang babae gumayak ng mahinhing damit, matimtiman at mahinahon. Sabi ng salita ng Diyos yan, ha? Opo. O ngayon, hindi mo ginanap. Hindi mo ginanap, babae ka. Pagharap mo ngayon sa hukuman ni Kristo, ang unang bubungad sa'yo, yung salita ng Diyos na yun na hindi mo ginanap. Tama po. O nga, sasabihin sa'yo ng salita ng Diyos, sumunod ka ba sa akin? Nagumaya ka ba ng mahinhing damit? O tinutulan mo yung mahinhing damit? Na dahil lang dyan, lumayas ka sa iglesia para masunod mo yung gusto mo, landi ka. Alembong, sabi ng salita ng Diyos. Ano ngayon ang isasagot mo, Sis Luz? Wala ka pong maisasagot doon, kasi totoo naman yung sinabi niya. Sinabi ng salita ng Diyos, igalang mo ang iyong magulang sa Panginoon. Tumalima ka sa iyong ama at sa iyong ina sa Panginoon. Lapastangan kang anak. Kala mo marunong ka pa sa tatay mo at sa nanay mo. Alam nyo, mga anak, huwag kayong lapastangan sa magulang. Bakit? Pagdating ng paghuhukom, yung mismong salita ng Diyos na yun ang susumbat sa'yo.
Sasabihin ng salita ng Diyos, tumawag ako sa'yo. Tumanggi ka. Sinabi ko na sa'yo, igalang mo, magulang mo, nilapastangan mo. Kaya, ano ngayon ang gusto mo? Mapunta sa langit? Hindi ka pwede. Sa impyerno ka. Sasabihin ng salita ng Diyos sa'yo. Sinabi ng salita ng Diyos sa'yo, ibigin mo ang iyong kapatid. Ang napopoot sa kapatid, mamamatay tao. O ngayon, pagharap mo sa hukuman ni Kristo, inibig mo ba ang kapatid mo? Tatanungin sa'yo ngayon. Hindi po. Kasi po naiinis ako sa kapatid. Galit ako sa mundo. Lagi kong pinipintasan ng mga kapatid ko. Wala na silang ginawang mabuti para sa akin. Nagkagulo-gulo lang yung silya, sinisisi ko na sila. Nako pagdating ng pagpulupog, todas ka. Naintindihan mo ba yun, Sis Lu? Opo, totoo po yun. Pagka ganun po, lagot tayo sa salita ng Diyos. Iyan ang haharapin mo sa paghuhukom. Yung salita ng Diyos. Yung itinakwil mo mismong salita ng Diyos, yun ang haharapin mo. Pagdating ng paghuhukom, sasabihin doon sa grupo ni Karas, darating ang panahon, di nila titiisin ng magaling na aral. Pagkakaroon nila ng katinantay nga, magbubunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Hindi yun. Harapin ka ng salita ng Diyos. Nanatili ka ba sa magaling na aral? Hindi ho, naiinip kasi ako sa pasalamat, ang haba-haba. O sige, ngayon magbakasyon ka sa impyerno. Todas ang lahin mo. Hindi ba ganun yun, Sis Luz? Ganun nga po. Buti nga po sana kung bakasyon lang, sandali lang yun. Pero hindi permanente na sila doon. Naku po. Yan. Ganyan yun. Ang salita ng Diyos ang makapangingibabaw sa lahat ng sitwasyon. Pag sinabi ng salita ng Diyos, mapalad yaong taong ang kanyang pagsalangsang ay ipinatawad at ang kanyang mga kasalanan ay nangatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya'y hindi ibinibilang ng Panginoon ang kasalanan. Dadating sa hukuman ni Kristo. Ito ngayon yung mga kontrabida. Nako, yan pong si Luz. Nagkasala po yan. Ganito po yan, ganito, ginawa niyan. Sasabihin naman ng salita ng Diyos. Sinabi ko na, mapalad yaong ang kanilang pagsalangsang ay pinatawad at nangatakpan ang kanilang kasalanan. Ano ang tutol mo? Natakpan na ang kasalanan niyan dahil nagsisi yan, sumampalataya, sumunod. Natakpan na, wala nang makakakita, tinakpan na ng Diyos Di ba? Lahat ng sinabi ng Diyos will prevail even unto the last days of the existence of humanity on earth. The Word of God will prevail. What does that mean? It has prevailed in the past. It is prevailing now, and it will prevail until the consummation of all things that will happen about humanity and the entire universe. Kaya dapat tayo to take the side which is the safest side of life is to take sides with the Word of God. Ang pinakamapayapa, pinaka-safe, pinakaligtas na pamumuhay sa mundo, mamuhay ka na nasa panig ng salita ng Diyos, kasi yung salita ng Diyos ang magiging konklusyon ng lahat ng anumang mangyayari sa mundong ito hanggang sa katapusan. Kaya, tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid. Nasaan ba kayong panig? Nasa panig ba kayo ng salita ng Diyos, mga kapatid? Nasa panig ba kayo ng salita ng Diyos, mga kapatid? Sagot po tayo. Taas ang kamay. Ano po sagot natin? Opo.
Yan ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ang pinakaligtas na lugar sa mundo, pumanig ka sa salita ng Diyos. Doon ka pumunta sa panig ng salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, magmumula sa kanila ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Nasaan ka? Nasa pasalamat po. Yan. Maganda yan, nasa panig ka ng salita ng Diyos. Pag ngayong oras na ito, nasa SM ka naglalakad, atodas ka pagdating ng paghuhukom. Diba ganon, Sis Luz? Ganon nga po. Pagka nasa sa panig ka ng salita ng Diyos, nasa panig ka ng kaligtasan, ng kasiguraduhan, dahil ang salita ng Diyos, buhay, mabisa, walang kasinungalingan, puro totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mas magandang mapanig sa salita ng Diyos, mga kapatid. Huwag kayong hihiwalay dun sa panig ng salita ng Diyos. Pag sinabi ng salita ng Diyos, mangag-ibigan kayo sa isa't isa, doon ka pumanig. Huwag kang papanig dun sa nakikipagkapatiran ng inaabangan yung mali ng iba. Ganito siguro, ganito sila. Sila ka ganito, nag-aaway-aaway sa silya. Sila ganon, ganire. Abe, ba't doon ka papanig sa salita, doon ka pumanig sa salita ng Diyos? Magmahal ka sa kapatid. Pagka may pagmamahal ka, mauunawaan mo lahat ng pangyayari. Kasi salita ng Diyos yun mag-ibigan kayo Pag may pagmamahal ka sa kapatid, uunawain mo siya. Di ba ganon, Sis Luz? Opo. Kaya mauunawaan mo. Yung pag-ibig, maraming pinapaliwanag yun Yung pag-ibig, pag nasa iyo yun, pinapaliwanag no na magkukulang yung kapatid mo, magpapatawad ka. Di ba? Opo. Yan ang ibig ko sabihin. Sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, pabayaan natin ang salita ng Diyos ang mangibabaw. Sapagkat yung salita ng Diyos, doon tayo magsusulit. Pag sinabi ng salita ng Diyos, mapalad ang mapagpakumbaba. Nandun ka ngayon sa paghuhukom. Mapagpakumbaba kang puso. Mapalad ka, sabi ng salita ng Diyos Mapalad ang may mapagpakumbabang puso, sabi ng salita ng Diyos. Dumating ngayon yung paghuhukom. Nabuhay kang may pagpapakumbaba sa puso. Anong hihintayin mo, Sis Luz? Kaligtasan po ang hihintayin mo. Kaligtasan at itataas ka sapagkat yung nagpapakababa, itataas, sabi ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mataas, mag-umpisa ka nang magpakababa. Di ba ganun yun, Sis Luz? Amen po. Yun namang nagpapakataas, ibababa naman, sabi ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mababa, sabagay, wala naman taong gustong mababa siya Lalo na kung bababaan niya, impyerno. Para wag kang mababa sa impyerno, magpakumbaba ka na ngayon. Di ba? Tama po. Di bali ng ngayon. Yan. Ating pamayanihin, mga kapatid, ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kung may duda tayo, nagtatanggol naman ng salita ng Diyos. At totoo naman ang kanyang sinasabi na ang langit, lupa, lilipas, salita ko hindi. Lumilipas na nga talaga ang langit, pati lupa Lumilipas na, sabi ng mga eksperto, malapit na raw maubos ang langis sa lupa. Yung oil deposit, malapit na raw maubos, sabi ng mga eksperto. Yung ating mga iceberg, yung mga glacier ba tawag doon? Yung mga malalaking tipak ng yelo doon sa North and South Pole, unti-unti nang natutunaw, kaya ang mundo palipas na Tama sabi ng Diyos, ang langit pati lupa, lilipas yan. Salita lang ng Diyos ang hindi lilipas. Para malagay ka dun sa isang lugar na ligtas, sa isang lugar na safe, lumagay ka sa lugar ng salita ng Diyos, doon ka mangapit. Yun ang sampalatayanan natin, yun ang ating paniwalaan, yung salita ng Diyos, mga kapatid. Maliwanag ba yun? Pag sinabi ng Diyos, kayo maging mapagpasalamat, huwag kang a-absent.
Maging mapagpasalamat, and you have all the reasons to be thankful. Meron ka ng lahat ng dahilan para maging mapagpasalamat. Ang Diyos ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob magpakailanman. Ang kanyang pagtatapat sa lahat ng salit-saling lahi. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa ng kabutihan sa iyo. Kaya lagi ka namang maging mapagpasalamat, sabi ng Biblia. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Doon ka lumagay, mapagpasalamat ka. Payag ba kayo mga kapatid, kahit gabi ang pasalamat, kahit gabihin? Opo. Payag ba kayo mga kapatid, kahit po gabihin ba, tayo? mga kapatid? Taas ang kamay. Opo. O sige, gabi na kasi, hanggang dyan na lang kapatid na Luz.